Dati mag-shoot pa pala tayo. Ano ba, may ba bukas? May lakad ka ba bukas? Ay, ano lang, dentist. Ay, bukas ba dentist? Ano oras? Sinama mo na ako? Ay, puto, hindi pa. Kasi nag-text lang sila sa akin kanina. Sabi, sir, past due na po kayo. Text ka. Kasi magpapaklining din daw sila Alex eh. Sige. Ngipin. Hi guys, hair color, ash brown po to. Hi Narlene, ayan ha, lumipat kayo dito ha. Nagsilipat ang mga persons. Anyong. Watching from Davao. May gabi guys. Bukas may pasok na ba? Hindi na ba holiday? Ha? Holiday pa rin bukas. Dili. Say dili. Wow. Laki na ng braso mo. May nag-comment, mama, sabi niya. Ate Zil. In-game na naman yung isa mo pang dump account sa IG Yung dumplings ba yun? Tanginang yung pangalan dumplings. Sa'yo yun? Hindi. Iba pangalan ng dump ko eh. Tanginang pangalan dumplings. Dumplings! Pagkain yun. Dumplings. Bawo ng pangalan. Black pula diretso yan. Ay. Jamie. Ay. Uy. Dito natatablo ng bala. Sino? Yung anting-anting daw. Bot! Hindi nga, totoo. Holiday pa bukas, Thursday pa pasok. Mahal, hello. Tapos biglang tumawag yung Grab ngayon. Grabe ka na, for the bida ka na. Papansin lang yan, huwag nyo napansinin yan. Pag nakita nyo diretso nyo black, hayaan nyo siyang gumawa ng bagong account. Black ng diretso ganyan. Nakapapagod sila. Papagodin natin. Hindi natin kung ang gusto ng sipag nila. Bilak mo na. Bilak mo na. Bilak mo na. Bilak mo na yan. Huwag nyo hayaan na sakupin kayo ng masasamang espiritu ng mga yeah. Hindi nakikita yung mata. Hello, Malay is in the house. Sisyon na pag naiinis, kapag Talk nawawala shot. ng mata. Since talk, wala na ako sa talk. Hindi nakita yung mata niya. Walang kasawa sa, hayaan natin sila. Tapos na ako sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Yeah. Kahusay mo, ma'am. Saan? Sa pag-giring. Daddy. Marami. Feeling ko parang may tiyan ko sa sa aircon kanina. Tinapat yung aircon sa akin. Parang feeling ko parang kabog, parang gano'n. Kanina dito? Yun doon sa karton. Yun o. Parang tuway-tuway.
Makeup. Yung parang dito yung bilog dito. Dito? Amy. Ay, dito. Ah, yung tuhod. Ay. Akala ko dito. Magilog din. Bilog dito? Ba't parang bilog naman yan? Wala ba, Boss D? Sino yung Boss D? Kabuhay daw? Hindi. No. Nakuha nila yung makeup ng mga patay. Kasi? Anting. Hmm? Sa probinsya. Ang bastos kaya ano? Public cemetery. Kaya mas maganda minsan din yung mga ano, yung nasa ilalim talaga. Thank you, Hope. How beautiful you are. I want to get to know you, Char. On Facebook. Ganda ng hair. Thank you po. Ate Mahal, yes. Wow. Gago, no? Wala, sorry guys, hindi na ako magpa-follow back dito kasi yung Bigo parang sira. Nag-auto message. Baka ano pa i-message ng system. Ang galing mo. Hindi ko matatanggal yan. Ayan. May skad ako Thursday. Saan? Doon. Sa pag-record dyan, hindi pa sa scroll. Picture naman ako. Like this? Picture? Saan na picture? Nanadre? Kanina sana yan. Pasa sa dre. Nagka-emergency. Sinapda? Si ate. Yun. Thursday na lang. Wait lang. Thank you, May. Sorry, dito sa iyo, ibutan po niya, no? Nga pala, mag-edit nga pala ako ngayon. Sabi ko pa oras lang ako kasi mag-edit ako. Pwede kang habulin. Okay na ako yun. Lalo na sa komisyon sa pamamagitan ng pagsapasayo ng kasong sibuli. Po tayo. Namatay ko kunya sa Sa basketball. Ayan o, may itim. Instagram? Namatay ko kunya. Sapatos ko kasi. Jordan. Hindi talaga siya pang... Informa yun. bakit yung mga basketball player, mga Hindi, ganyan? pang laro talaga ni Jordan nila. Pero yung mga ganyan kasi, mga ganyang design. Iba-iba kasi ng material yan. Per design. Yung ganyan, pang forma talaga siya. Walang bawas? Ano yung? Wala dong bawas. Ay! Thank you, cute! Mataas yung risk kung nasa advanced stage of decomposition kasi mas maraming microorganisms, mas maraming bacteria. Hey, far away! We have to be really respectful. Hi, ate. Hello. Anong darating yun? Excuse me daw. Phone ko lang yung cellphone ko isa. Gago, no? Ay, Parang naman. yung classmate ko, namatay ang anak nila. 6 months pa ang iba din gawas. Classmate ni mo? 6 months lang, gawas na? Nga naman. Yung namatay rin. Siguro na kasi. Siyempre, dilito na kaya. depende. Premature ba tawag na? Oo, mahirapan pa rin Premature. yung bata. Akala nga namin, prank lang. Kasi parang ang bilis lang nila agad nagkanak. So yung nagjowa sila, yung maging magjowa sila, may nangyari na agad sa kanila. Tapos nabuntis agad. Oh, well. Lalo sa bata.
6 months to. Kaya kami naman, hindi pa na kami nag-ako. Ano? Kung ako magbubuntis ako, yung sure ako na wala akong masyadong ginagawa. Wala akong masyadong gagawin. Para Hi! Diba nakakatakot na yung pag mga first 2 months ba yun? Ano kulay ng buhok? Ash brown. Parang nag-fade siya. Light. Yan pala yung Battle of Yultong. Yan pala yun. Akala ko ano yung Battle of Yultong. Ano ba yan? Yan pala mga bayani pila sa Battle of Yultong. Nakasan mo? Giatay. Akala ko imibilang nila. April 9, 1942, sa kasagsagan ng World War II. Totoo pala yun? Ang lagsalaksang mga Kanami. Huy! Si Ate Tin. buong Amerikano sa pilitang pinagmarcha ng mahigit 100 kilometers mula Bataan papuntang Camp O'Donnell sa Kapastan. Ang layo, no? Ang kaya marcha? Grabe. Ito'y matapos na mapasailalim Hi, sa Refa. kapangyarihan ng mga Hapon ang Bataan at Corregidor. Dahil sa matinding Uy, ayaw sa Diyo ng buntis-buntis. Huwag mo na talaga dyan mula lang. sa mga Hapones, Busy pa ako. kaya sa 76,000 na mga sundalo, 54,000 lang ang nakarating sa kampo. Mahigit 20,000 sa kanila namatay. Grabe. Ito ang tinawag na Death March. Yan pala yun. Na nagkasakit o nasaktan sa duration ng labanan, hindi mo siya pwedeng kargahin kasi nagiging liability pa siya sa iyo. Para sa mga nakarating. Hi, Smokey. Ito ay kaligtasan hindi lamang sa physical, kung hindi pati na rin sa kanilang pag-iisip. Para bigyang parangal ang mga bayaning Pilipinong namatay, pinatayuan sila ng mga dambana sa Sa Bataan, nakapunta na ako dyan. At iminarka ang April Tapos yung ilang steps yun, 100 araw ng kagitingan. steps ata yun. Nagtagumpay dahil nga Akatin mo. Bataan, Oh? mahalaga pa rin i-recognize natin yung effort nila. Buti may mga video before, no? Kaya nga. Tigmaan sa kasaysayan na hindi dapat ibaon sa limot. Ika nga ng mga Gen Z ngayon, never forget it. The Battle of Sa Yultong. kanila, ito ang naging komento ng mga nakaraang linggo. Creator ang Thank you. ng racist na komento sa ating mga Pilipino. If you ever wonder why Koreans hate foreigners, especially Filipinos, you guys are around Twitter and every single Korean guy's page and just being creep. Agad naman siyang humingi ng public apology. Ayun man, marami sa ating mga kababayan naghimagsik online. Sa kasaysayan, noong dekada 50, magkasanggang nakipaggera kontra sa mga komunista ng North Korea at China ang mga Nag-vlog ako yan. Pilipino. Hi, Ronald. Kaya, magkakampi Korea at saka Pinoy. Magkakampi? Sa Yultong, sa pagitan ng North at South Korea, April 22, 1951. Ang Buhay ka na yan. mga nakakamangha Wala, boy ko nun yung 1997 ako. 900 ang mga sundalong Pilipino na lumaban at nagwagi God. sa 40,000 na mga sundalo Ito ng na. China. Ang bakbakang ito, bahagi ng 3 taong Korean War. Fresh po sila from the Second World War. Praktisado po sila. Apparently, dahil outnumbered po tayo South in Korea that sa North battle, Korea inutusan po tayo ng US No, kaya pala mag-withdraw. Ang hip-hop talagang tayo, no? nakaka-admire Kaya pala po sa malakas mga ang bukso ng dugo. Pilipino. Lukso ng dugo. Pala dati, no? Pero teka, kung ang Battle K-pop. of Yultong bahagi ng Korean War, bakit meron siyang naraang Thank sundalong you. Pilipinong lumako? Nagkaroon ng bagong gobyerno, isang Rojas, nag-iisip ang Marino, nagkaroon nga tayo ng Filipino UN Parang si Mr. Bean. na si Carlos Ghosn. Hi, guys. Sabi niya na dapat kung pinuno ng UN Filipino, dapat may Filipino representation.
Hala! Thank you, Bittersweet. Kasagsabi ng combat for engagements talaga. They were there for almost about a year. 1,403 exact na officers and men. Kabilang sa mga sundalong Pilipinong ipinadala sa Korea at nakipaglaban sa Battle of Yulto. Ate Risa. Nakamamatay lang nitong Enero 2022 sa edad na siyam na kutsa dahil sa acute respiratory failure. Itong mga North Korean were assisted by the Yan. Chinese forces. Okay na ba, guys? Feeling nila rin talaga na they really want to scare itong mga sundalo. Okay ba, View? Maging si Walter, hirap daw nung una. Okay na. Na nagwagi sa digmaan ang hukbong kinabilangan ng kanyang ama kahit na Ito yung matakas na tekpan. dehado sila sa bilang. Kaya nga 900, kaya pa nila 40,000. Kaya pala don't forget the Battle of Yulto. 900 lang sila? Oh. Oh? They were short of talaga ng mga firearms. Thank you po. Hindi pa masyadong skilled yung mga forces na pinadala nun. Kung sino-sino na siguro pinadala ng mga jetong. Ang Battle of Yulto tumagal daw ng 20 hours. Grabe, no? Isang araw, tinatayang nasa 500 sundalong Chino ang napatay ng ating mga sundalo. Habang sa 900 mga sundalong Pilipino, 100 ang nasawi. Kabilang ang ama ni Isabelita na si Captain Colombo, dating cadet sa Philippine Military Academy at veterano Grabe nila, no? War II. Wow. Third lieutenant kagad. Hindi siya Pinoy na Pinoy yung mukha nun, ah. after World War II. Ang mga sir. Dala ng gobyerno natin. At saka tinignan Chan, no. Psst. No. Hindi niya ng Pilipinas, siya yung nagtayo Okay ba, guys? sa company ng Tempe City. Kasama niya si Okay ba? Okay ba? Ozodin, yung kanilang naging city commander. Tapos pinadala na sila sa Korea. Sila yung nasa front line. Binibigyan niya ng para lumakas sa mga loob na hindi matakot with mga nag-i-invade ng mga Chinese Hi. North Korea. Pinangako daw niya sa kanyang mga comrades na I will take you home, dead or alive. Sabi ko pa, oh. Sabi ko. Manyako. Masakit kasi dito pa lang sa Pilipinas, si Captain napakaganda, very close friends. Suicide, para sa mugod sila ng oras na yun. Pagdating nila dun sa hill, meron palang sniper. Tinamaan siya at the front. Oh, ikaw naman. Ikaw naman ang view. Binuhit siya pababa and Malabo ka, be. sa under jeep nila. His last words were, steady. At magkaibigan, Oh, ikaw naman view. magkasangga hanggang kamatayan. Ito yung mga gamit niya. Chan. Sa amin. Chan. Mahal lang niya siguro, no? Hindi na sila. Nakangiti yun. Korean War. Ito yung helmet niya. Kaya pala don't Tapos forget yung the Battle of holster niya, tsaka Yulto. yung baril. Kasi tinulungan natin sila. Ideally ng Korea. Tapos sasabihin ng Chan eh. na Korean na yun. Chan eh. At pinangalan. Chan eh. Saging. Ay, ang saging ko dito. Oh. Ay, ang saging. Ang saging. Shit. Saging. Ay, orange kaya. Okay, gusto mo orange? Ayaw mo? Ah. Suot siya ngayon ah. Ay, mo orange? Huwag. Saging! Saging. May saging, oh. May saging. May saging, oh. Sina Captain Yap May at saging. Lieutenant Archaga, Saging. Tapos ako. Saging! For that 2-day battle, Saging! that was tactical and strategic Busog siya. para sa mga Tapos Pilipino. pinakain mo na saging. Kasi the whole yung advance ng mga Chinese forces. Pagod. Paano kaya kung may ganyan pa din ngayon, no? Ay, ako pinakauna patay dyan. Content muna tayo bago mag-ano. Wait! Sa mga nananatiling Hindi pa naka-live. Ganun na. Survivor, nakipaglaban sa Battle of Yulto. Yutong! Walang iba kundi ang 94 anyos na ngayon, si Lieutenant Ay, nalipat. Tapos sa Tampo, Rinaldo,
pinakinggan nila kung maging janitor doon sa opisina ng chief of staff di ako nakalina. Kalaunan, magbukas daw ang oportunidad. Wala na akong mga background music dito pang vlog. Latang di na nag-edit. No copyright. 1 month after lumubutang ng South Korea, nanghingi agad ng rescue ang South Korea sa United Nations. At ang unang responde actually ay Pilipinas. Noon niya na ipamalas ang kanyang galing sa sharpshooting. Nagtaka sila kung bakit sa target yung 10 bala na yun. Yan, layo natin konti kasi asan, sige po, nandun sa gilid. Hanggang ang pulutong daw ni na Lieutenant Tade naging frontliner sa Battle of Fulton. Newbie lang dito. Hello, princess. Papakalas ulit si Choncho. Papakapalan muna namin ng ano. Ng... ang tawag niyan? Ng hair. Gayunman, si Lieutenant Talde parang may himig ng pagtatampo. Alam nila na Korean veteran ako. Hindi ako magpapagyan ng nadaanan. With respect to this salon, hindi kasi masyadong kinikilala ng Philippine government ng Korean. Ikaw biya ako hindi pangaan sa akong anak. Parehas kayo na nala, parehas migda ko gaping. Veterano namin. So lahat ng senior war veterans ay may 12,000 ang monthly pension. Binibigyan din namin sila ng full reimbursement ng kanilang mga medical at hospitalization expenses. Samantala, bilang pag-alala sa mga Pilipino saglit lang kamo. Ano sasabihin ko ni? hindi lang sa Pilipinas, pati na sa South Korea. At ang ilan sa mga naiwang personal na gamit ng mga sundalo, inipon at i-display Hi, Zubaw. sa museum na ito sa Taguig City. Sabi ka nila, Korean War is more. Adi may kilala ka daw, Patrick? Patrick, ano? Hindi sa to. Panagsagan? Hindi ko alam, saglit lang daw. Ang saglit na. Pakita ka daw, tawag ka. Hindi ko alam. Kilala mo daw siya. Saan? Oo daw. Anti pa mo. Saan? Ayun o, asan na yun? Recover tayo internally. Siya ba yan? Ayun na. Oy, Pat! Yun na mo, gibo daw. Paapa ko. Ilang nga naging katuwaan Pwede ba magpa-up ito? online ang Battle of Fulton. Ganon? Oo. Maging magandang kung hawang interes Hoy, gago! Ina mo! nangyari talaga ito. Laki mo na ba yan? Nasa Bigo ka rin pala. Oo. Kakabalik lang namin. At sa digmaang yun, naipakita Nagbibigo ka ba? ang kagitingan ng Oo. Host ka, host? Pa 2 months. Ah. Pilipino. Bago lang din. Tropa, pinapasok ko dito. Yun o. Influencer ka na pala eh. Hindi naman. Hindi na. Kayo lang yun. Ano, libangan na. Kayo lang ni Sam. Gago, nakikita pa kayo ni Sam? Hindi na, busy yun. Si Vision Sam. Sabagay. Ayan, ay P-pop. Nasa ano ako? 12. Sa Manila? Manila. Oo. Ulit. Oo. Ay, ano, yan si Sam. Oo, yan ito si Sam. Pwede si Sam. Tsaka si ano, si ano? Leonard. Leonard. Sige. Chat na lang ako pag ganito na. Mga kaklase kayo ng senior high sa Perps. Mga best friend. Uy, malakas mag-billiard. Uy! Kaya pala. Kasama ko tumambay. Kaya pala magaling ka mag-billiard. Oo. Lagi kami nun after class. Puta kina. Tambay kami ng billiard. 4 no. Nahuli tuloy. Naalala mo pa yun sa CR? Ano? Ang kay Sam? Sa CR? Oo. Hindi ko na maalala. Ano yun? Yung ano? Yung babae. Ay! Si Sam, gago ka. Oo, di nila ano? Yung kay Sam na ano? Huwag mo i-slow. Artist. Di naman nila kilala si Sam eh.
Trabaho sa beach Wait sa lang. Batangas. Nag-friends po kami sa Naiya, Batangas. Pagkakain po namin lang. Sige na, pre. Sige na, babay na. Bye. Ge. See you. Nag-isplok. Ayan. Akala ni Ronel, nakaapat lang siya ng matalas. Ba't nawala? Ay, Hindi ko po talaga maapak. Sobrang sakit, parang... di mo daw maalala eh. Ayan, sinabi niya na lang. Gago ka. Dami na pong nakatusok. Kala ko po ganyan na... Si Ronel kasi, Bisaya here. Hello, may gabi. matitinik na sea urchin o kung tawagin, tuyong. Yung tropa natin, nakakapag ng sea urchin. Ayan, ang dami. Ay, ate cute mo. Thank you. Ay, ako ba? Kung meron sana kami i-upload na video. Yung, hindi na Tug. Oo. Nawala yung sound. Nawala. Nakadrop na sana tayo, no? Yung ano, Yung... yan, wala. Nawala yung sound. Napapalibutan ng mga tinik o spines na Sayang. poison glands. Oh, na lang tayo. Ganun na lang. Or coral reefs. Minsan, sa beach, Meron din itong tinatawag na complex dental apparatus na Bakit yun? venomous nga o may dalang kamandag. Ang pinakamalalang pwedeng mangyari is a secondary infection. Pagka hindi nalinisan ng maayos yung sugat, and may open wound doon. So may other bacteria that can enter the... Nag-edit pala ako ng vlog lang, guys. Di pa ako nakakalahati. Paralysis from the waist down. Yan guys, Mga taga doon, kung nakakalason po. ang mga sea urchins ay merong venom or toxin doon sa kanilang mga spine. Pero hindi sila ganon katulad na as venomous, katulad sa mga cobra natin na kailangan mo pa ng anti-venom. Gayunman, ang mga naiinit ng tuyog sa kanyang mga paa, nagdudulot pa rin ng sakit. Parang gusto ko nga po magpadala nun sa hospital. Ay, Lord. Sa kanila. Ngayon lang ako nakapag-edit ulit. Lalagyan ng suba. Ngayon, sige, lagyan mo ng bawit. Tinubos lang ko eh, lalo po sumakit eh. Ano mo, Nel? Nararamdaman mo? Ano mo? Nung nakauwi, sunod nilang pinataka ng mga ito ng pinakuluang kalamansi. Ayun po yung mas effective sa pagkakagay ko namin ng kalamansi, namumula na lang po yung pao. Hanggang ang mga naiwang tinik para raw umangat. Silabasan po ng onti. Pero may mga tara-tara pa rin po para mga tuldok-tuldok. Mga ilang araw din po. Tsaka nawala po yung sakit ng pao. Vinegar and calamansi, meron silang antibacterial properties. Ang vinegar kasi, pinapa-nipis niya or dinidissolve niya yung mga spine or spike ng sea urchin para mas madali matanggal. Kung sinaronen, paggamit ng suka at kalamansi ang naging first, may ilan namang naniniwala na mainam daw gawin Ano ba yun? ng tuyong. Grabe naman yan. Sa ito ng ihi, gaya ng ginawa ni Alexis kung nadali rin daw siya ng tuyong habang naliligo sa beach sa Pangasinan. Nag-swim po ako hanggang, feeling ko lang parang tusok-tusok lang Si Angga yun, si Angga. Ayan, nakiksi ni Ate Hani. Ano daw? Bakit ano nangyayari? Noong una, suka rin daw ang ipinaremedyo nila. Dapat na namin sa suka. Kasama ko sa ate, madami kasi paulit-ulit. Ba't kasi paulit-ulit? Ito ng ihi na inirekomenda raw gawin ang kanyang tuling si Marvin. Pero mababaw lang. Ibigay mo na sinabi para matunaw. Sakto, naihi siya. Nilagay ko sa baso. Then after that, Hi, Ate Viyang. Nag-edit ako ngayon. Sorry if hindi ako masyado makaano. Parang mainit-init. Para ma-upload ko na to bukas. Sa sea urchin. Mas naiimsan ko yung sakit. Nakatawa tong vlog ko, guys. Panoorin nyo. Ang kapatid niyang si Miss A na nasa Nasaan na ba outing din yun? Uy. noon, natusok din ng tuyog nung araw din yun. ako naman yung nakaramdam sa paa ng something. Similar dun sa paa ng pamangkin ko. Alam ko may natapakan ako, pero hindi masakit. Pag tinapak mo siya, may pain. Nakakaloka yun. Ni Miss A, tuluyan ng nalaga. May pressure, may bigat, may sakit, may hapdi, yung sakong. May iputi I na know. siya na namamaga.
Kaya nagpatulong na siya sa kanyang mga kaibigan na tiyaniin ang mga tinik. Nakadapa ako ngayon dahil inooperahan ako ng aking mga kaibigan. Ito, na sea urchins din ako. Yan yung mga natanggal. Isa pa lang yan ha. 3 yung natapakan kong spikes ng sea urchin. Nakakuha sila ng... Apo yung ski po, sa ski pa po ito. Natanggal, malambot na. Di ba ganyan? Dua ba? Dua. Kaya na. I-review na natin yung 3, 2, 1. Kaya na. I-review na natin yung 3, 2, 1. Yung ihi naman, yung walang siyang bacteria. Kung something ihi mo, tapos inihian mo yung area na natapakan ng sea urchin, pwedeng mabawasan yung inflammation. Kasi hihilain niya yung bibig palabas, kaya mababawasan yung inflammation. Mga kaibigan, ito, na sea urchins din ako. Sa paggamit ng Chanek or tweezer, ito yung recommended na ginagamit para tanggalin minor spike. Pero kailangan dahan-dahan. Yan na. Sorry guys. Nasa baba. Dala ka, Cash. Di, wala. Nasa ko ang pan. Ang challenge, ipatato ang kanilang logo sa noo. Ang makagandang araw nito, may Taragis. Magkano yan? Hindi yung cash mo. Dala ka 1-1. I know, 1-2. No. Ang problema, ang challenge na ito, dahil ipinost nung April 1, isa pala, April Fool's Day prank. Alam, meron? May tunog ba? Rinig niyo ako? Sineryoso. Ngunit dahil di umano, may kumagat ang pamunuan ng takoyaki kiosk. Agad naglabas ng Rinig ako? iginiit Ay. na ang ipinost. Isa lang talagang prank. This serves as a reminder to us all how important reading comprehension is. It's April Fool's Day, never trust anything. Bagay na inalmahan ng netizens. Natural, ikaw hanggang sa pakulo niyo. Pero kung may buhay ngayon. Aral yan sa inyo. Dapat kung mag-public post kayo, dapat yung totoo lang. Nadami naman kasi Wala, ng pwede vlog. yung pang lifetime effect pa yung napili yun. Lalo pat umano, meron ng sumunod at nagpataturaw sa noo. Dahil sa Nag-vlog yung cellphone ko. Ay, natin. ang may pakana ng pinag-usapang April Fool's Day prank na interview namin itong Webes. Ang may-ari ng takoyaki kiosk na si Carl. Depensa ni Carl, hindi niya raw lubos inakala na may interview. Nakugit ko yung sa joke na sinasabi nila na pag di mo ipatato mo sa noo, parang napaka-imposible na may gumawa nun. Kasi pag sa katawan na, Kaya kahit siya na may kumasa sa kanyang kamay. Ang lamig na kamay! Halo-halong emosyon yung naramdaman ko. Sabi ko, hindi ko mananagutan kasi nga, natakot din ako, nangamba ko, no, na baka may ibang sumunod. Kasalukuyan sinisiyasat ng DTI kung meron tayong sapat na basehan para aksyonan yung... Sino pa gusto magkapakpak dyan? Uy! Fairy godmother pala to si Ate Honey eh. Gusto niyo ba na magkapakpak? Para kang Amerikano? Ay, hindi po. Moreno po ako sa personal. Ako daw, sabi ni Naomi. Yan! Yan! Samantala, hindi naging madali para sa aming team na matunto ng di umano tumalima. April Fool's Day kasi nung pumutok kasi ang issue, dinala ng pangulo sa bahay ni Carl. Ilang Webes, ito ng interview sa Pampanga. Dahil pa, nag-North Caloocan. Kwento nila rin, di umano yung Lunes, April 1, nung nakita niya ang ipinost na challenge ni Carl. Okay lang po, Ate Iza. Thank you, Black Stallion. Yeah. Sa kanya raw pagmamadali, hindi raw niya napagtuunan ko gawain.